Ah, keyboard ka, di ba? Record na yan, di ba? Ginigta mo siya, no? Ginigta mo si Tito Jar? Oo, ganun po. Magkita ka, kita? Hindi ko kita si Nino. Hindi ko kita si Nino. Yun, sa lahat. Yan, okay, sige na, go na, first keyboard. Okay. Dito na. Pinadaan ko lang siya. Oo, pinadaan ko. Ayan, Chocolate daw yan. Pinadaan natin sa lugar, ah. Go. Chief, Chief, sasayaw, saan? Nanginikip na po tayo. Uy! Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Sabi mo naman, masaya ako at nandito ka. Masaya ako at nandito ka. Kaya po, nandito kayo lahat. Ayan, at napakasaya ng ating Panginoon sapagkat nandito tayong lahat. Amen. Hallelujah. Kaya naman simulan natin sa malakas na palakpak at mga salamat. Ating Diyos ng lahat. Amen. Naniniwala ka ba na walang imposible sa Panginoon? Amen. Hallelujah. May mga bagay tayo na naisip na kala natin imposible, pero nangyayari sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, dapat lang na tayo ay magtiwala sa Kanya ng buong puso. Kaya naman, awitin natin walang imposible sa Panginoon. Walang focus yan. Basta walang imposible. Walang focus. Ikaw ka mo yun. Napaginig ko yung kanina para mo kanina. Sige. Okay, count. Walang, sabay-sabay tayo, imposible sa ating Diyos. Sabihin mo yan. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay.
tayo sumamba sa Kanya mula sa ating puso. Let's focus our mind, ang ating isipan sa Kanya. Kung meron mong gumugulo sa iyong isipan ngayon, nawa ang Panginoon ang siyang maghari pa rin, Panginoon, sa aming mga isip, O Diyos. Ibinibigay namin sa iyo, O Diyos, ano mang aming suliranin, ano mang aming pinagdaraanan, at ano mang pagsuko. Kami patuloy na sumamba, Panginoon, sa gitna ng kasiyahan o sa gitna man ng pagsubok, O Diyos. Palagi kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sabi-sabi tayo mahal sa Panginoon. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa ang kadakilaan mo. Nawa'y pakinggan mo ang pagsamo ko, himig ng pagsamba, O Diyos, iyong tingin. Isa pang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa ang kadakilaan mo. Nawa'y mapakinggan mo ang pagsamo ko, himig ng pagsamba, O Diyos, iyong tingin. Taas ba natin mga kamay sa Panginoon? Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin. Kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, Diyos. Ang mga piling ay laging inaasam. O kay sarap sa piling mo. Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin. Kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, Diyos. Ang mga piling ay laging inaasam. O kay sarap sa piling mo. May isa pa sa tahanan mo. Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin. Yes, God. Kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, Diyos. Ang mga piling ka laging inaasam. O kay sarap sa piling mo. O kay sarap, O Diyos. O kay sarap sa piling mo. O kay sarap sa piling mo. Tayo manatili sa presensya ng Panginoon habang ating inaawit ang banal mong tahanan. Yes, Jesus. Patuloy kang pumagitna sa amin, Diyos. Ang puso namin ay dinudulog namin sa iyo, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba ang susama mo, pag-ibig kapatid mo. Ikaw ay mamasdan, pangaligaan
sa'yo ay pumisan. Minsan pa ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumangon, pag-ibig mo, ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging pananampalataya. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Nanggaluyan ng walang hanggang mga papurit na sama. Manalig ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa itulog natin ating mga puso sa Panginoon. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumangon, pag-ibig mo, ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging pananampalataya. Nagtulungan ng iyong wagas na pagsinta. At daluyan ng walang hanggang mga papurit na sama. Manalig ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Pinigyan natin sa Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging pananampalataya. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. At daluyan ng walang hanggan mga papurit na sama. Manalig ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Isang kasabihin natin sa Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging pananampalataya. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit na sama. Manalig ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa ibulong mo sa Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging pananampalataya. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit na sama.
Salamat, Panginoon. Tayo manalangin. Thank you, God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong banal na presensya na narito sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Ikaw ang aming dinadakila, sinasamba, niluluwalhati ng aming mga puso at isip, Panginoon. Thank you, Jesus. Ikaw ang Diyos noon, bukas at magpakailanman, Yes. at kailanman ay hindi kami iniwan. Yes, Lord. You are our God of refuge, and you are present in times of our trouble, Thank you, Lord God. Lord. Thank you. We thank you, Lord God, na ikasama namin sa lahat ng aming lakad, O Diyos. Salamat sa iyong banal na proteksyon sa amin. Salamat. Salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa mga chances na iyong binibigay sa tuwing kami nagkakamali. You always give us a second chance, Lord God. At salamat, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kami nilinis mo na kasing puti ng niebe, kaya naman kami nandito, Panginoon. Nakakatayo pa rin sa iyong harapan. Lord, tulungan mo kami na hindi kami matabunan ng mga pagsubok suliranin. Lagi ka naming hanapin, Panginoon. Lagi namin makita ang iyong ilaw, Panginoon, na kahit kami nabibigatan, na kahit masakit, na kahit, Panginoon, hindi na namin malaman, hindi namin maintindihan yung sitwasyon. Makita ka pa rin namin, Panginoon. Ang iyong plano pa rin ang siyang mangyari sa aming buhay, O Diyos. Kapagkat hindi namin kayang mag-isa kung wala ka, O Diyos. Lord, sa pag-uumpisa ng aming gawain, ikay nasa aming kalagitnaan. Samahan mo pa rin kami hanggang sa matapos ang gawain na ito. At sa iyong gagamitin, Panginoon, na magbibigay ng iyong banal na salita, itago mo po sa iyong likuran. Makita ka sa Kanya, Panginoon. Ano man mamutawi sa Kanyang bibig, Panginoon, ay pumasok sa aming puso at isip, Panginoon. Mapagpulay-pulayan namin ito, Lord God. Ito hindi maging aksaya, Panginoon. Ito hindi maging basura, Panginoon. Hindi lang pumasok sa aming tenga at lumabas, kundi papasok sa aming isipan at puso at magagamit namin sa aming buhay, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, na mag-ilaw sa bawat isa na natin, Lord. Maging ilaw at asin kami sa sanlibutan nito at patuloy mo kaming baguhin, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat, maging holy, maging righteous, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Hindi namin kaya mag-isa. Tulungan mo kami, O Diyos. Panginoon, sa lahat ng mga tao naririto na inunang iyong gawain, ano man ang kanilang hinihiling ay pagpalain mo, Lord. We know, Lord God, na nakikita mo at naririnig mo ang kanilang mga bulong, Panginoon. Lord God, ikaw ang magpapala sa kanila. Hindi lamang yun ang sinabi mo, kundi pagpapalain mo rin ang kanilang sambahayan, Panginoon. Sa kanilang magpumula ang daloy, Panginoon, ang pagpapala sa mga pamilya, Panginoon. Hindi lamang sa physical, kundi sa emosyonal, spiritual, Lord God, at mentally, Lord God. Ikaw ang magbibigay ng kalakasan sa lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba ay sa iyo lamang, Panginoon. Ang panalangin ito ay ibinigay na namin sa iyo. At ito'y tagumpay na, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen! Magkabayang mo ang bawat isa habang inaawit natin ang walang imposible sa Panginoon.
Hallelujah, glory to God. Announcement, isang maigling announcement, paalala. At palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, thank you Jesus. Sa lahat ng mga taong nandito ngayon, kayo ay pinagpala sapagkat inunan nyo ang gawain ng ating Panginoon. Amen. Thank you Lord sa bagong umaga, panibagong linggo, at ito ang huling linggo ng Mayo. Papasok na naman tayo sa panibagong buwan. Ano? Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, and Disyembre. Ganon-ganon lang lumilipad ang mga buwan. Ang pinakamaganda kasama natin ang Panginoon. Amen? Diba? Ganyan lang. Ang buwan ng Mayo ay puno ng blessing. At abangan natin itong darating na June. Dumating. Oh. Yan yata yung gusto mo talaga. Deploy mo lang sa mixer. Hello. So, palapakan natin ang Panginoon dahil may bago tayong amplifier. Yehey! Sapagkat ng nakaraang linggo, napansin niyo naman, ay ang ating amplifier ay nagkalukuluko. Tapos, itong ginamit nating maliit na speaker. Pero ito paano? Natapos natin yung gawain kahit gano'n. Pero yung blessing, bagong speaker. Ano yan, brother? Brother Doc. Bagong amplifier. At ito pa! Salamat sa buhay ng ating Brother Dom. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng Brother Dom. Siya po ay nag-donate at nagbigay ng bagong speaker. Oh, di ba? Ayun, sa likod. May speaker tayo sa likod. At dito sa may harap. Kaya pansinin nyo yung tulog natin para tayo nasa Araneta! Di ba? Pasok! Nasa ano tayo ngayon? At ang ating speaker, kahit malaking lugar na ang ating panggalingan o anumang ating magagandang lugar, kaya-kaya ng ating amplifier. Malakas po yung amplifier natin. Glory to God. So, ang ating announcement ay meron tayong Holy Communion sa ating first Sunday ng June. Tayo po ay merong tinatawag na bonding and potluck. Pag sinabing potluck, magdadala kayo dito ng kahit walang dala, okay lang, walang problema. Baka sabihin wala akong dala, hindi ako magsisimba. Kahit walang dala, walang problema yon. Kasi maghahanda rin naman ng church ng pagkain. Kung gusto niyo lang mag-chip in o yung magdala kayo. Tapos sabay-sabay tayong kakain dito sa next Sunday na yan. At next Sunday ang ating Holy Communion. Kumbaga ginagawa natin yan every first Sunday of the month as a remembrance. Di ba? So yan, gagawin natin yan. So pagandaan natin, first Sunday, simulan natin yung buwan ng June ng inaalala natin ng Panginoon. Amen? Yan ang maganda, inaalala. Holy Communion. And then, syempre tuloy-tuloy po ng ating gawain ay Wednesday ang ating discipleship training. Malapit na matapos ang aming dinidiscuss. Yung ating book, yung Absolute Surrender. Napakaganda. Tuwing Wednesday, pumunta po kayo kung may time kayo. Walang pilitan. Pero kung nais nyo na wala naman kayong ginagawa sa bahay, pumunta kayo dito. Dahil ang ating Wednesday, tinuturo naman natin dyan yung mga fundamentals ng discipleship. At nung nakaraan, ang tinapit namin ay about pera. Kaya sabi ko, hindi pala biro ang discipleship, pati pera kasama yan. How you take care of your money. Kaya yung mga disciple natin na umating dito ng Wednesday, siguro naman, natutunan kayo kung paano yung alagaan ang pera. Kasi minsan nagiging careless tayo sa pera. Bili doon, bili dyan, di ba? Lalo na pag mayroon. Pag wala, saka tayo nag-care eh. Kung kailang barya, saka mo iningatan eh. Pero nung marami kang pera, ano lang, sige. Magkano yan? Ay, hindi ko na pala itatanong yung presyo. Wala akong pakialam sa presyo. Basta wow! Diba? Tumarating yung punto na minsan hindi na tayo tumatawad. Pero tumarating din yung punto na minsan bumabasa na lang yung bibili natin kung ano yung hawak natin pera. Diba? Ay,
Anak, hindi tayo pwede mag-Jollibee today. Pang ano lang muna tayo. Mag-candy ka na lang muna. Pero, napaka buti ng Panginoon dahil hindi tayo pinabayaan. Ang Biblia po ay may nasusulat about money. Diba? Kumpleto yan. Kung ano yung mga bagay niya, akala ko walang kinalaman ng mga discipleship sa mga pera. Yung pala, kailangan ingatan ang paggamit ng pera. Sapagkat disciple ka nga, nagsisimba ka nga. Oh, asipag mo magbasa ng Bible, nagpipray ka lagi. Pero pagdating sa pera, talo ka. Kailangan mo matuto ng pag-handle ng pera, biblical. At nung natutunan ko yan, hindi na po ako nawalan ng pera. Hindi na. Laging meron. Kasi nandun yung covering. Yung covering. Iingatan ka ng Panginoon. Nung dati, umubos ako 7,000 sa inuman. Isang buong sahod. Walang guidance eh. Walang pagbabago. Ibang tangangaral na ako. Teka lang, announcement pala to. Announcement natin Wednesday. Discipleship. Hindi na kasi ako nag-announce. Nag-announce talaga Sister Jermaine. Wednesday discipleship alas 3 ng hapon. Okay? Friday, ating prayer bread. Sino nagpunta ng prayer bread? Wow! So, nanalangin kami dito. Kaya tayo tinawag na prayer bread. Merong tinapay, tapos kakain tayo, tapos sharing kung ano yung nangyari sa buong week na yon. And then ipag-pray natin yung church, yung bawat isa, at yung prayer box natin. Meron tayong box. Tapos pala nilalabas ko yan para makapag-gag yung iba yung sa prayer box. Lalabas ko mamaya yung prayer box natin. Every Friday may prayer tayo alas 3 ng hapon. Okay? Pinagka-pray natin ang ating bansa, lahat. Pinagka-pray natin. May sakit, gano'n. Mga prayer requests, special requests natin. And then, Saturday, I practice ng music. Sino mga tunuturuan na currently? Si Si Mickey. Nikki, Keyboard. keyboard, gitara. At meron din tayo nagtuturo na rin, si Sister Trisha. Marunong din magturo ng gitara, di ba? Siya yung nagturo sa ating dalawa eh. No? At itong mga bata na to, ito, ano yung keyboard, tambourine, singer, No. ano ka? Tambourine po. Tambourine pala, sorry. Si Chilay, Drummer. drummer. Okay, so tuwing Saturday ay pumunta kayo dito ng 3 p.m. Tuturuan namin kayo ng instrumento libre. Walang bayad. Okay? And ano pa? Yun lang naman. Wala nang iba na announcement. So tawagan ko na po ang magbibigay ng ating paghahamon. Hindi ng away, kundi sa pagbibigay. Bakit kailangan magbigay? Tawagan ko ang ating pastora. Kaya ba, pastora? Uy, kaya kasi masakitipin niya pero okay na. Ito na si pastora. Palapahan natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastora, Maricel. Oo nga. Sampung kata. Sige, ikaw. Okay naman yung camera. Naka-record. Hallelujah. Masaya po ba tayong lahat? Amen. Dapat lagi tayong masaya. Kahit pagising mo, iba yung pakiramdam mo, o pagising mo, na-feel mo pa yung gabi, pero kalimutan mo rin, dapat pag Sunday, lagi tayong blessed. Lagi natin isipin na, it is the Lord's Day. Dapat gumigising tayo ng maaga kung kaya, kasi kailangan natin ilaan yung araw na to para kay Lord. Para makinig ng kanyang mga mabubuting balita. Pakainin naman natin yung mga spiritual natin para lumakas. Kasi walang silbi kung malakas ang ating physically, pero mahina yung spiritually. Madali tayong tablan ng mga gawa ng kaaway na ibabato sa atin. So ngayon, i-ready natin ang ating puso, ang ating isip, nadako na tayo sa isa sa pinakamahalagang ginagawa dito sa church ay yung pagbibigay. Amen? So, sa Asher, bigyan mo sila ng sobre. Pangalan mo, Asher. Asher ka talaga. Asher ka talaga. Pangalan mo pa lang eh. Asher. Bigyan niyo sila ng ballpen. May ballpen dyan, di ba? Sulat niyo yung pangalan. May nakasulat dyan. Checkan niyo kung ito yung tithes or offering or others.
Okay, meron na ba ang lahat? O, ayan. Mga kapatid, alam niyo ba na ang magbibigay ng ikapo at handog ay hindi lang ito usaping pera. Diba? Literal na pera. Kasi ilalagay sa software, ibigay natin kay Lord. Pero, ito. Ang pagbibigay ay tanda ng ating pagsunod at pasasalamat at pag-honor kay God. Amen? So dapat, pag nagbibigay tayo, kailangan nagagalak tayo at ibalik natin kay Lord. Lalo na yung tithes. Diba? Ang tithes ay ang ikasampung bahagi na ating mga natatanggap na pagpapala sa Panginoon. Pero kung hindi nyo naiintindihan ang pagbibigay ng ikapo, huwag na kayo magbigay. Dapat di mo siya nauunawaan bakit ito ibigay, para saan. Amen? So doon muna tayo sa ikapo, mamaya na yun sa offering at handog. So sabi nga sa Levitico, kung meron kayong Bible, sa Levitico 27, verse 30, ang sabi dito, ang lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging butil o bunga ng pulong kahoy, ay sa Panginoon, at ito'y banal sa Panginoon. Amen. Grabe, no? Napakabanal talaga ng ikapo. Dapat, ano mo matanggap nyo? Either kahit sa mga bata, baon nila, kailangan turuan nyo silang, ngayong araw Monday, may baon silang 20. Turuan natin silang magbigay 2 pesos ang ikapuno. Para habang lumalaki sila, natututunan nila, alam nila yung pagpapala na ibinubuhos sa kanila ng Panginoon habang lumalaki sila. At tataniman natin sila ng kabutihan na itong baon mo, galing ito kay Lord. So dapat matuto tayong magbalik. Amen? So, ang ikaputin ay pagkilala sa Diyos. Sabi yun sa Genesis 14 verse 20. Si Abraham ay nagbigay ng ikapu kay Melchizedek bilang pagkilala sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Kahit ng unang-unang Old Testament, talagang ginagawa ng pagbibigay ng ikapu. Kahit man yan, sa pagtatanim, yung mga naani mo, nagbibigay sila, di ba? Yung sa gera, yung labanan, kung ano yung mga kuha nila sa kalaban ng mga armas, mga kayamanan, binibigay nila yung ikasampo. Minsan niya binibigyan nila lahat eh. So, ang ikapu ay panal at nakalaan ito para sa Diyos. Kaya huwag tayo mangminayang. Alam mo, ang ikapu, testimony ko lang, naranasan ko yan na yung naintindihan ko na siya. First time ko kasi mag-ikapu dalaga ako. Doon pa yung church namin sa Kaimito. Nagbigay ako, nag-work ako, nagbigay ako. Kasi nakikita ko sa mga elders namin, nagbibigay talaga sila. So, nagbigay ako. Kinumpare ko yung week na to na nagbigay ako, at nung last week na hindi ako nagbigay. Alam mo, hindi na naman nasusukat sa pera yung blessing na binibigay sa inyo. Unang-una, protection. Habang naglalakad yan sa daanan, pasakay ka ng jeep, yung sinasakyan mo po, protection na ng Diyos yan. Pag uwi mo sa bahay, alam mo yun, yung peace of mind, kahit may problema ka, may pinagdadaanan ka, pero lahat yun na-i-release. Pinapalitan ng Diyos ng kapayapaan. Hindi ka pinag-iisip ng kung ano mga bagay na dito sa mundo kasi marami ang pinaparana sa atin ito eh. Marami tayong natututunan, marami binibigay ang kaaway na dapat nating harangin ang kapangyarihan ng Diyos. Yun, which is yun na tumutulong sa atin, bibigay sa atin ng proteksyon, is yung ibinabalik natin yung sa Lord. Kasi hindi naman sa atin yun eh. Huwag tayong aasa na kung anong meron tayo dahil pinaghirapan natin. Ako nagtrabaho na ito eh. Ako nag-effort, dugot pawis yung nilaan ko dito eh. So bakit eh, sasabihin ko lang kay Lord, thank you Lord. Pero dapat bigyan niyo mindset natin. Lahat ng meron tayo sa paligid, sa tahanan, ano man yung samahan natin sa pamilya. Si
si Lord ang nag-bless mo kasi nakikita niya yung puso mo. Amen? So, ang handog ay pagpapahayag ng puso mo na nagpapasalamat ka sa Kanya. Yun ay nakasaad sa 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa ay magbigay ng ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Iniibig ng Diyos ang masayang nagbigay. Ito na yung opening. Ito na yung nagbibigay ka pag may sobra, pwede ka magbigay ng any amount na hindi ka napipilitan. Yung dagdag na lang na ako niya, may sobra ka, sabihin natin 20, 50, nagbibigay ka pa ng, bukod sa ikaw, nagbibigay ka pa ng handog sa Panginoon. Yun, may testimony talaga. Doon talaga ako nag-bless. Grabe yung binigay ng Panginoon sa akin. Naging mas naging matatag ako sa hamon ng buhay. Kumbaga, siguro sa lahat ng sa lahat ng kung mas-share ko lang sa inyo, sa lahat ng mga pinagdaanan ko, grabe parang yung ibang narinig nila yung experience ko na sinubok ako ng Diablo. Pero by the grace of God, nakayanan ko yun. Na anyone, wala nakakaalam kung ano yung pinagdaanan ko. Kasi ang ginawa ko, kay Lord lang ako umiyak, kay Lord lang ako tumulog eh. Wala naman ang ibang pagkakatiwalaan eh. Ang Diyos lang na hindi ka humusgahan. Diba? Nung hindi ka titignan nila ng, ay, mga ganon, ay, ano naman yan, mga ganyan. Ang Diyos lang talaga ang kalapitan ko. Dahil, sabi ko nga, naniwala nga ako dahil nakasaad sa Bible, maraming mga verse sa Bible, na pag nagbigay ka, hindi lang pagpapala ang ibibigay sa'yo. Hindi lang yung lubos akalain mo na kailangan mo ang ibibigay sa'yo. Bubuhusan ka ng Panginoon ng pagpapala, nag-uumapaw. Na share mo sa iba sa mga mahal mo sa buhay. Kailangan ang puso natin, minsan kasi ang maisip natin ganito eh, pag walang-wala tayo, sabihin natin, mayroon kang natira. May natira, di ba? May natira ka. Huwag mo sabihin walang-wala. Pangit yun. Sabihin mo, pag may pera ka, sabihin mo, may konti akong pera. Huwag mo sabihin, wala akong pera eh. May akong pera, konti nga lang. Kasi pag nanggaling sa bibig mo, sinabi mong wala talaga. Kasi ang bibig ay makapangyarihan. Alam mo, lumabas sa bibig mo, dapat ang lalabas yan puro pagpapala. Amen? Nag-gets niyo ako? So, dapat lagi tayong positive sa buhay. Kahit sa anong aspeto. Hindi na siya financial. Kasi, financial talaga ang pinitiran ng ating kalaban. Pagdating sa mundong ito. Kasi yun yung gumagana dito sa lahat ng galaw mo, kailangan pera eh. Di ba? Pagkain, sa pag-aaral, pangangap. Siyempre, pag hindi ka nakapagbayad, papalayasin ka. Diba? Yun din yung, sabi ko nga sa'yo, pag sumama kayo sa namin, discipleship, yung last Wednesday, pinag-aralan din namin about sa money. Kung paano mag-handle, para sa bato, anong importance ng money sa buhay natin. Kasi ang pera ay nagiging natin, nagiging Diyos natin minsan. Diba? Totoo yun. Lalo na pag meron tayo lahat, happy. Wala yun, hindi minsan nga nakalimutan magpasalamat eh. Nagpapasalamat ka lang pag wala na. Sabay hihiling ka ulit. Lord, bigyan mo ulit ako ng maraming pera. Diba? Ang pera ang pumapakalawa sa Diyos sa buhay natin. I-admit man natin o hindi, yun ang totoo. Subukan mo wala kang pera. Ano mangyayari sa'yo? Mangitulo. Mangitulo kasi wala pang pagkain. Paano papakain mo sa mga anak mo? Diba? Nagiging siya eh. Nagiging daluyan ng kalapan. So kailangan, para maproteksyonan lahat ng iyon na meron tayo, kailangan marunong tayo magbalik sa Panginoon. Amen? Napakaliit na porsyento na hinihingi niya sa atin. Huwag na natin ipagdamot. Kasi yan ang nagiging proteksyon natin sa lahat. Amen? So hindi ko napapatagalin, itaas ko na inyong mga sobre. Tapos lagi natin ginagawa, humiling kayo ng yung kailangan nyo specifically, yung talaga kailangan nyo ngayon, ibulong sa Panginoon. Yes, Lord, bibigyan ko yung mga 15 seconds. Iparamdam nyo sa Panginoon yung pinakakailangan nyo. Lalo na ngayon, magpapasukan. Maraming kailangan sa mga pambili
Puprovide lahat ng Panginoon yan, walang imposible. At ilalagay ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos, ang kaayusan ng lahat. Siya ang Diyos of order. Amen? Yes, hallelujah. Okay, manapili tayo nakapigit habang pag-pray ko. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayong araw na ito. Araw ng linggo. Dala ang aming mga puso na puno ng pasasalamat at pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa lahat ng biyaya ang pinagkaloob mo po sa amin. Sa aming buhay, sa aming kalusugan, sa aming pamilya, at sa lahat ng pang-araw-araw naming pangangailangan. Yes, Lord, itinataas namin ang aming mga ikapo at handog. Itinuturing namin banal ang ikisampung bahagi at ito'y para sa iyo lamang, Panginoon. Sapagkat ito'y tanda ng aming pagkilala na ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay. Turuan mo po kami maging tapat sa pagbibigay. Sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Turuan mo rin po kami magbigay na may pusong paggalakan at puno po ng pasasalamat, Panginoon. Panginoon, alam mo ang laman ng aming pusong isip. Walang nalilihim sa iyo. Sa iyong mga anak na inuna ang araw ng linggo. At naglaan sila, Panginoon, ng kanilang oras upang sumamba, Panginoon. Panginoon, we declare, Panginoon, blessing upon blessing, Panginoon. Hindi lang ito sa financial, physically, kailangan namin maging malakas sa araw-araw upang kami makagalaw, Panginoon. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng kalakasan sa amin, mentally, Panginoon. Yes, Lord, hindi kailangan din po namin, Panginoon. Hindi kami mapanghinaan, hindi kami madala ng kung ano-ano mga kabigatan sa buhay namin. At higit sa lahat, Panginoon, palakasin mo ang aming spiritually, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo lang kami lumalapit, kumakapit, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, sa mga nagbigay at sa hindi nakapagbigay, pagpalain mo po sila. Turuan mo sila, Panginoon, na ang pagbabalik sa iyo, Panginoon, ay hindi na pasasalamat sa lahat ng aming natanggap. Kundi ikaw ang aming itinataas, Panginoon, sa aming pagbibigay na ito, Panginoon. Hallelujah. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, na huwag maging madamot, Panginoon, pagdating sa iyo. Yes, Lord, pagpalain ang iyong mga anak na itinaasa ka na ng sobre, Panginoon. Hallelujah. Holy Angel of God, move sa simbahan ito. We claim and we declare, Panginoon, blessing, hallelujah, sa iyong mga anak na handang magbigay at tunay na magpuri, Panginoon. Nagpapasalamat kami. Hallelujah. Thank you, Lord. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa bawat araw, sa bawat minuto, segundo, Panginoon, na aming buhay. Ikaw siya lang ang aming madakila, Panginoon. Hindi pa man anumang bagay o pera mo na, Panginoon, na umahad lang sa amin upang hindi kami makapagministeryo at makasama sa iyo, Panginoon Jesus. Meron o wala, kami dadalhin mo, Panginoon, sa simbahan ito. Sapagkat ang iyong salita lamang, Panginoon, ang tunay na kailangan namin sa aming buhay. Na ikaw siya magtuturo, Panginoon, sa bawat isa. Kaya buksan mo ang aming puso isip. Bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, na nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Wala kami magagawa kung hindi ang kalooban mo ang siyang masunod sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Diyos
Espiritu Santo. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen! Lagay na po natin. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay kung ano ang iyong pinanin, siyang aanihin. Hallelujah! Sige, habang mga nag-transfer mga ating pastor, ating po siyang tinatawagan. Are you ready? Are you? Ayun. Palakpakan po natin ang ating pastor, Jan Francisco Vizcarrio, sa kanyang buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan. Sige po, pwede na pong maupo. Ang lahat. Grabe, ang ating pastora ay talagang pinaliwanag lahat. Step by step. May testimony pa. Okay. Kompleto to po ano, ano po ang lahat. Saan si Saban? Saban? At handaan niyo na po ang inyong Bible. Saban? Ihanda na ninyo po ang inyong mga notebook at ballpen kung meron man. Lumabas? Sapagkat dadako po tayo sa ating preaching. Handa na po ba ang lahat? At ang importante pala na mas ihanda pa natin ang ating, hindi lang Bible, hindi lang notebook, handa natin ang ating mga puso. Amen. Hallelujah. Kumusta naman ang bawat isa sa buong linggo nung nakaraang preaching natin, and grabe ang blessing. Tatawa na lang ako magpapasok ako ng trabaho. Trabaho kasi, wala namang trabaho madali. Di ba? Pero masabi ko yung trabaho mo, galing ni Lord eh. Magpasok, BTO agad. Pag sinabi kasi yung BTO, voluntary time off. Pwede kang matulog, gusto mo manood ka ng YouTube, or mag-cellphone ka magdamag doon sa iyong locker, sa labas, sa pantry. Malaya ka nun, wala kang trabaho gagawin. Pero bayad. Di ba blessing? Bayad yun kasi may free time. Kung wala free time, bayad. Pero ako po ay nalipat ng ibang department. Then pala. Nag-non-voice ako. Sabi ko, ganito pala yung non-voice. Ganito ko po. Blessing talaga. Glory to God. Talaga. Okay. Paano ang password ko sa ano ko? Email ko. Nakalimutan ko. Check. Hindi gusto ko kasi sunod na para malaki. Hindi, meron. Asan yung papel? Sa likod? Ipit mo sa'yo. Nasama mo dyan. Dito yata eh. Ito no. Ayan. Ang ating preaching for today is entitled na Renewing of Your Mind and Life in Christ. Renewing of the mind and life in Christ. Okay, sa mga nagsusulat, yan ang ating title for today, Renewing of the Mind and Life in Christ. So, ang ating main verse, Bible verse is Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12
verse 2. Babasahin ko po, Romans chapter 12, verse 2. Do not conform to the pattern of the world or of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Okay? Yan po ang ating main Bible verse. Romans chapter 12 verse 2. Chapter 12 verse 2. Yan. Ang pagbabago ay hindi mapipigilan. Lahat ng bagay ay nagbabago. Amen? Nagbabago ang lahat ng bagay. Hindi mo yan mapipigilan. Minsan may mga pagbabagong magugulat ka na lang, bago. Lahat ng bagay ay nagbabago. Sitwasyon, buhay, kalagayan, ngunit ang tunay na pagbabago ay yung buhay. Diba? Ang bilis ng panahon, parang ako. For example, sa akin, dati, kay binata, kay dalaga, di ba? Parang biglang nagbago, nag-asawa ka, may anak ka na, inaasikaso mo yung anak mo. O nung panahon na wala ka naman trabaho, biglang nagkaroon ng trabaho, may mga pagbabago talaga sa buhay natin na hindi natin makokontrol. Like, for example, sa panahon, yung sabi dito, panahon, nagbabago, tag-ulan, tapos ngayon, ang init. Yung ngayon, yung ulan, parang bitin-bitin yung ulan eh. Hindi naman talaga ulan na ano eh. Pero dapat tag-ulan na, di ba? Pero bitin pa yung tag-ulan. So, sabi dito, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng isip. Kaya sa isip talaga yung pagbabago. Pag ang isip mo, binago mo, mababago ang lahat. Sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, you were taught to be made new in the attitude of your mind and to put on the new self, created to be like God in the true righteousness and holiness, interactive. So, ibig sabihin, yung inyong utak, nung kayo'y nakakilala sa Panginoon, dapat bago na yan. Yung dating utak na ikaw ay problemado, wala kang matakbuhan, ay meron ka ng natatakbuhan ng Panginoong Hesus na kilala mo sa buhay mo. Kaya kasabi dito, doon sa Bible verse na binasa natin, ano ang mga pattern ng mundo na madalas mong sinusundan? Paano mo nakikita ang epekto nito sa iyong buhay? Di ba sabi doon, do not conform to the pattern of this world. Ano kayang pattern ng mundo ito ang nasusundan mo? Nagagawa mo? Ano? Minsan ikaw ay nahuhumaling sa idol, artista, o minsan ikaw ay pattern ng mga bagay na nagtatanggal sa iyo ng focus na gawin ang iyong dapat gawin, yung trabaho. Di ba? Imbis na makapagtrabaho, hindi ka nakapagtrabaho. So, yung mundong ito ay puno-puno ng distraction. Kaya kung ikaw ay mahina-hina, imbis na magawa mo yung dapat mong gawin, hindi mo na nagawa dahil meron lang isang bagay na ginagawa mo. Na bigla mo maisip, kung ginagawa ko, dapat hindi naman ito yung ginagawa ko. Alam ko naman na hindi ito dapat na gawin, pero ginagawa ko. No? Kaya dapat i-renew natin yung ating isip. Dahil ang mundo ay punong-puno ng kasinungalingan.
punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng kasamaan. Kaya kung ikaw ay wala sa Panginoon, malulunod ka sa mundong to. Marahil pumunta ka sa isang lugar, nalunod ka na. Magugulat ka na lang, sunod ka na. Kala mo, lumalangoy, nagtatampisaw ka lang na gano'n. Tampisaw lang naman, pastor. Hindi naman talaga ano. So, magugulat ka, lulunod ka, pastor. Liig na yung ano, hanggang liig pala to. Hanggang sa, pastor, lagpas pa tao pala to. Hanggang sa malunod ka. So, ang mundong ito ay talagang matindi. Kaya masabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kalakasan. Dahil alam ng Panginoon na ang mundong ito, corrupt na ito eh. Di ba? Sabihin mo, hindi, pag may pera ako, hindi ako mahirapan. Hindi, may marami may pera din, hirap pa rin ah. May mga milyon ah. Oh, may mga maleta silang pera-pera, ilang daming maleta yon. Pero anong buhay nila, nagtatago, hirap yung buhay. Alam niyo, yung mga mayayaman, tataas ng bakod. May bubo pa yung dulo. May papuwer pa. May pera nga, pero takot na takot ka, baka pasukin ako. May pera, tapos aligaga ka naman. Di ba? Tinan mo sa mga squatter area, walang bakod yan. Ang lakdan sa pinto, pako na binaluktot. Di ba? Wala kang pera, pero easy lang. Nakakahiga ako, nakakatulog ako ng maayos sa bahay ko, nandito lang ako sa folding bed. Pero yung ibang mayaman, ang taas ng bakod, may lock, may mga aso pa, lalaki, may CCTV pa. Pero di pa rin makatulog pa maayos. Bakit ganun? Pag natutulog ng ganun, lagi nang gigising, baka may ano. Baka yung ano ko mawala. Di ba? So, hindi mo pa sasabi pera pa rin eh. Marami akong nakikita na may pera pero wasak pa rin. Iba ang may Panginoon. Maganda, may Panginoon ka. May pera ka o wala, may Panginoon ka. Pagpapalain ka ng Panginoon, mas maganda. May pera ka, may Panginoon ka. Di ba? Hindi ka. Kaya nga dito sa mundong ito, maraming kapaguran, pero pag ang Panginoon na kasama mo, tanggal lahat yan. Lahat ng broken hearted, di ba? Broken heart tayo eh. Lalo na sa mga youth, mga kabataan. Hindi ako crush ko eh. Uy! O ano ngayon? Hindi ka crush mo. Ayoko na mabuhay. Uy! Lumit ka na! Ayoko na mabuhay, hindi ganon. Huwag mo ipase ang buhay mo doon sa mga bagay niya. Okay? Karamihan, ganyan eh. Hindi, siya ang buhay ko eh. Uy, hindi talaga ah. Umabanat pa. Mapapangiti si Asher dun ah. Kung ang buhay mo, ay nasa worry. Okay, worry. Ano ba sa Tagalog worry? Pag-aalala. Worry. Doubt. Ano yung doubt? Pagdududa. Okay, iba yung pag-aalala, iba yung pagdududa, di ba? So, kung ang buhay mo ay nasa worry at doubt at fear. Ano yung fear? Takot. So, tatlo yan. Tandaan nyo ha? Worry, doubt, and fear. Yung tatlo na yan. Dapat, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoong Hesus, ikay may Diyos sa buhay mo, dapat yung tatlo na yan, wala yan. Doubt, yung worry, doubt, and fear, dapat wala yan. Bakit? Kasi bakit ka mag-worry? Nag-aalala ka? Eh kung may Diyos ka, bakit ako mag-aalala? May Diyos ako eh. Kaya ang isang taong may Diyos, dapat hindi nag-aalala. Kasi alam mo, nahawak ng Diyos ang buhay mo. Lahat naman ng bagay niya, mawawala eh. Pero kung nasa Diyos ka, hindi ka dapat nag-aalala. Sabihin natin, may isip mo. Pero pag-aalala, tanggalin mo yan. Doubt, magdududa. Bakit ka magdududa? Nagdududa ka sa Diyos? Papalain kaya ako dito. Ano ba yan? Kailangan ng iyong isip, renewing, di ba? Tanggalin mo na yung worry, tanggalin mo na yung doubt. Ano pa yung pangatlo? Fear, takot. Dapat di ka natatakot. Kasi ang Diablo, Satanas, nasa mga paa natin, talunan na yan 2,000 years ago nung namatay ang Panginoon sa krus, muling nabuhay. Victory na yun eh. Si Satanas natalo na. Kung napanood yung Passion of the Christ, sumigaw si Satanas na eh. Natalo siya.
Kasi natapos ng Panginoon yung misyon na tayo iligtas. Victory na tayo, tagumpay na tayo. Wala na dapat tayong ikatakot. Hindi, baka may mumuing. Si yung anak ko si Hana, yung mga bata, di ba, may takot eh, nanood ng horror. Ma, sama mo ko si R. May ihi, hindi makaihi. Pinipigil. Pinipigil yung ihi. Ihi ka yung takot ako eh. Welcome, Sister Maria! Palapakan naman ng Panginoon, Sister Maria. Dyan. Namimiss ko na yan eh. Sige, upuin nyo. Asherin, ihatid ko sa upuan. Asher, pangalan mo Asher eh. Yan. Hallelujah. So, worry, doubt, fear, pag anak ka ng Diyos, tanggalin mo yan. Minsan nakakalimot. Nag-fear, nagda-doubt. Kaya pag ako may kaharap ako na nag-worry, hindi ko alam, Lord, ano bang reaction ka na ako? Nagagalit ako. Ewan ko bakit ako nagagalit, naiinis ako. Pinipigilan ko. Alang-alang ka namang nag-worry ka, tapos sasakayo lang kita. May nag-worry rin ako. Hindi pwede. Magbabangga tayo pa nag-worry ka pag umarap ka sa akin. Magbabangga tayo. Kasi, sasabihin ko, bakit ka nag-aalala? May Diyos ka ba? Kaya may Diyos ka eh, hindi ka dapat nag-aalala. Bakit ka nagda-doubt ka? Kaya kaming dalawang mag-asawa minsan nagkakaroon kami ng gano'n. Nagka-clash kami. Siyempre, nanay, nag-aalala talaga yan. Bilihin. Pasukan pa. Bibili yung gamit, baga niya. Eh kasi ako yung taong, huwag ka mag-alala, magkakaroon ng bag yan. O, may bag na, di ba? Tama? Nagkabag? Sayang, may bag ka na? Asher, may bag ka na? Pero, parang 2 weeks ago, nag-aalala mama niya parang magkaroon kayo ng bag. Umabot pa sa punto, nagkakatalo na kami. Sabi ko, bibili lahat ng mga gamit na yan. Huwag kang mag-alala, may Diyos ka ba? Gawin ako mag-ano eh. Kaya bilang iiyak mo. Hindi na. Kasi kailangan paalalahanan natin ang kapwa natin ha, mga Kristiyano pala kasi nyo ang mga kapwa nyo. Kung nakikita nyo nagda-down, nagpipir yung mga kapatiran, kapatid, napigin mo ganun. Huwag ka mag-worry, anak ka ng Diyos. Ano ba? Hindi, nag-aalala kasi ako. Huwag ka mag-alala, anak ka ng Diyos. Di ba? Idulog mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Ipanalangin mo, mas the best yun. Kasi, mag-aalala ka na bago ba? Di ba, nag-aalala ka na bago ba? Nung nag-aalala ka, yung nasagot ba yung problema? Hindi, wala lang. Stress lang yung mag-aalala eh. Di ba? So, renewing of your mind. Tanggalin ng doubt, tanggalin ng worry, tanggalin ng fear. Kita patatakot. Okay. Ang hirap nito, ano ko? Yung aking salamin. Maganda itong ano eh, binigay sa atin ng Panginoon eh, ng Holy Spirit na itatalakay natin eh. And I hope and I pray na sa ating araw-araw na buhay ay magamit natin. Amen. Hallelujah. Magamit natin itong mga mababasa natin sa Bible pang araw-araw na buhay. Okay. So, okay. So, yun. Dito na tayo sa... Yan, ang tatlong ito ay hindi dapat makita sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Yun nga, yung tatlong yun. Okay? Nakalista naman na dyan. So, worry, doubt, and fear. Next, the power of transformation. Kapag may pagbabago, doon nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Pag mayroong pagbabago. Paano pagbabago? Katulad ko noon, ako kung kilala niyo lang ako dati, sobrang grabe ako, gangster ako eh. Pero binago ako ng Panginoon. At kung noon ako ay malakas ako mag-inom dati, binago ako ng Panginoon. Siguro, kung may okasyon, iinom ako, pero hindi yung solid na alak talaga, gin, gano'n.
bigyan mo ako red wine. Sige, may okasyon eh. Celebrate tayo. Red wine. Go yan. Diba? Celebration. Sa kasal, ganyan. Kahit kasi sinong unang panahon ng mga disciple, kasal nga nung panahon na yun, di ba? Nandun yung mga ang Panginoon, ginawang red wine yung tubig, binagba nga yun. Red wine. Huwag kang iinom ng sober. Kasi pag uminom ka ng ng gin, hindi na moderate yun. Kasi ilang proof yung gin? 80 proof yun, mga kapatid. Pag sinindihan mo yun, liliyab yun. Tama? Liliyab yun. Sabi mo, umiinom ka ng gasolina. Huwag kang gaganon. Anong unang sisirain? Atay. Kasi po, kaya ko po alam yan. Tanong niyo sa pinsan ko, ayan CJ. Nanilaw na po ako dati. Nung karap ako ng pinsan ko, ako naaalala niya, sa Mandaluyong. Dilaw ba ako nun? Nung nakita mo ako sa may bintana. Mata ko, dilaw. Yung ngipin ko, yung ngipin! Nagtututo. Sabi mo, Pastor, dilaw yung ngipin, hindi na po sa alak yan. Mag-toothbrush na kayo, Pastor. Hindi, dilaw lahat. Dilaw lahat talaga. Pero lang sa ngipin. Yung kuko ko, dilaw. Yung kuko, dilaw. Kuko yan. Kasi ang nangyari, tinamaan ng aking atay. Ang ininom ko nung time na yun ay Emperaning. Eh ngayon kasi gusto niyo yung Emperador lights, di ba? Lights na ngayon eh. Dati walang lights. Pag sinabing Emperador, yun na yun. Oo. Kaya nga tawag dun dati sa Emperador ay Empraning. Di ba? Kasi pag nakakainom ng Emperador yung mga tao noon, mga 90s yan. Napapraning. No? Kaya nga ginawa nila yung Emperador lights. Binabaan nila. Kasi ang dami napapraning. Huwag kayong iinom ng mga ganun. Kasi mataas ang mga alcohol content. Ang red wine kasi parang 4%, mga ganun lang, bababa lang. Tama, sakto lang pagtunaw ng karne. Kaya sa Paris o sa England, yung mga mayamang bansa, parang tubig sa kanila yung red wine. Araw-araw nilang iniinom niya. Kasi ang kinakain nila doon, mga steak. Wow! Tayo dito, ano lang tayo? Beef steak lang na Sa kanila, mga steak. Dito sa may sa taas. Ano yun? Escobar. Ayun, Escobar? Magkano doon? Hindi pa ako makain doon eh. Pero maganda daw eh. 500 sa kain? Pero kaya tayo may side dish na yun. Ano ngayon gagawin sa side dish? 500 pa rin eh. Okay? Escobar, 1K ang steak doon 1K? 1.3. 1.3? Steak talaga. Baka naman yung 500 mahal. Hindi legit na steak. Hindi, parang ano lang siya. Parang Baka kunyari steak lang yun. Kasi ang steak talaga mahal eh. Di ba merong steak na mamahalin sa SM? Yung pangmalupitan talaga. kasi Rogers, mura lang, di ba? Oh, mura lang kay Rogers. Meron talagang steak talaga na sasabihin mo, medium rare. Wow! Umorder ako kasama ko si Pastor Mario, yung ating pastor na Amerikano, mahilig sa ganyan eh. Tinama ko, what do you like? Rare. Pagdating sa akin, may mga dugo ko. I'm sorry, no, not rare. Kasi parang, yun pala yun, hindi luto. Pero si Pastor Tommy Miller, yung kinain na talagang ilaw na. Yung pala, guys, na pagkaalaman ko, pag iniwa mo yung karne, hindi pala dugo yun. Hindi yung dugo, talagang katas pala ng karne yun, kulay-pula lang. Yun pala yung healthy dun. Yun yung binabayaran dun sa karne. O, di ba? Ngayon alam niya na, pero ang mahal. Ang mahal eh. Mahal dun. Siguro mga isang beses, tapos okay na yun, nakasubukan eh. So the power of transformation kapag ikinabago, the way you eat, the way you move, natuto ka ng mag-exercise, or kung dating lagi kang nakaharap sa cellphone, medyo bawas-bawas, nagpapasa-pasa ka na ng Bible, nananalangin ka na, nababago na yung isip mo eh. Tama? May transformation. Hindi pwedeng kumilala ka sa Panginoon, tapos walang pagbabago sa buhay mo, kalokohan yun. Dapat kahit pa paano, may pagbabago, di ba? Meron. Kung dating nagmumura ka, ngayon, put na lang. Hindi na kompleto. Put! Oy! Put na lang! Hindi na kompleto. Di ba? So, may pagbabago.
And it is a process. Amen? At masaya pag napapansin mo sa buhay mo na nagbabago. Nakikita mo na, Lord, salamat na bagong buhay ko. Okay? Sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 17, basahin natin, 2 Corinthians, chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Amen? The old has gone. The new is here. Ang dating buhay ng kasalanan, kalungkutan, at takot, napapalitan ng kapayapaan at kagalakan. Amen? Ganun dapat. Pag nasa Panginoon ka, may pagbabago. Hindi yung pumasok ka sa simbahan, gangster ka doon. Paglabas mo, gangster ka pa rin. Dapat may pagbabago sa utak mo. Hindi pala dapat ganun. Kasi maraming ganyan. Nung ako yung nagsisimbang gabi pa dati, sa may Antipolo, pagpasok namin ng, hindi, nagkakalaylakad muna kami. From Mandaluyong hanggang Antipolo, alaylakad din. Layo nun ha, nilalakad namin yun. Pero pag nandun na kami sa may simbahan sa Antipolo, doon kami nakaupo. Hindi namin mapasok. Daming tao eh, hindi mapasok. Dito lang tayo hanggang matapos ang misa. Kahit pa paano nag-effort, naghintay ng misa. Pagkatapos ng misa, alam mo kung saan kami didiretso? Sa swimming pool. Swimming na pala yung sunod nun. Daming alak, inuman na, let's go! Inubuhos na sa ulo eh. Fake. Fake! Sunod pala nun, ano na pala yun? Iba na pala yun? Party na pala yung sunod nun. So, asan yung totoong pagbabago? Di ba? Dapat, kung ikaw ay mag-aalay-lakad, tapos pupunta ka sa Antipolo, paglabas mo doon, pagkatasa ka na, bagong buhay. Di mas lumala eh. So, sabi dito, sa Bible, ang istorya ni Saint Paul. Sino nakilala kay Pablo? Saint Paul. Si Saint Paul yung nakakulong. Tapos kung ako nakakulong siya sa isang susulat, kaya nasulat yung Book of Acts. Papunta na yun sa Corinthians, Ephesians, iba't ibang sulat na niya. Si Pablo po, ang pangalan ni Pablo dati nung hindi pa siya nakakilala kay Lord ay Saul. Saul ang pangalan ni Pablo. Si Saul ay naging Pablo nung pinalitan niya yung pangalan niya ng Panginoon. Saul, ikaw itatawagin ng Pablo. Sa Acts chapter 9 yan nangyari. Sabi dito, Acts chapter 9, si Pablo ay dating manunugis ng mga Kristiyano. Si Pablo po ay nangahunting ng mga, kunyari tayo dito, Christian tayo, di ba? Darating si Pablo dyan, lahat tayo papatayin niya. Pumapatay siya ng Christian. Siya ay tao ng mga Pariseo nun. Kasi tinutugis yung mga Kristiyano, di ba? Mga tagasunod ni Jesus Christ. Si Pablo, isa yung mga hunter to ng mga Christian eh. Sabi dito, si Pablo ay dating manunugis ng mga Kristiyano. Ngunit, nang nakilala si Kristo, nagbago ang isip. O anong nagbago sa kanya? Isip kagad. Puso. Nagbago yung puso. At direksyon ng buhay. Kaya, nung dati siya manunugis ng Kristiyano, nung nakilala niya ang Panginoon, hindi na siya manunugis. Naging makakaral siya ng good news tungkol sa Panginoon. Nagbago bigla yung utak niya, naging biglang. Kaya nga, nung naimbitahan si Pablo sa isa sa mga simbahan noon, dinala si Pablo ni Peter. O ito nga pala si Pablo. Pero kilala nila eh. Si Pablo ba yan? Bakit kamukha ni Saul? Eh di ba yung dating buhay niya si Saul siya? Nung si Saul siya pumapatay siya ng Christian, kaya lahat ng Christian, nung panahon na yun, natakot sa kanya. Parang ganito, simbahan, di ba? Tapos si Pablo dinala ko sa harapan. Ito nga pala si Pablo, lingkod ng Diyos. Pagkakampi natin ng Panginoon. Nakaganoon dito. Tapos nakita mo, kilala mo, killer ng Christian yan ha. Natakot silang lahat. Ano yung same name ba yun? Yung sa David? Siya si Saul, isa lang yan? Hindi, yung Saul sa David na Old Testament, yung hari ng si Saul talaga yun. Kasi, Ibang Saul. ibang Saul yun, pero Saul din yung pangalan. Iba yung kay David haring Saul yun. Ito, si Saul, na si Pablo.
na ngayon. Nagbagong buhay. Basahin niya sa Acts chapter 9. So, nagbago si Pablo. Naging Kristiyano siya. At ang kapangyarihan ng pagbabago ay hindi galing sa tao, kundi sa Diyos. Okay? Maganda itong sinabi dito sa verse na to. Ang kapangyarihan ng pagbabago ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Kaya hindi po ako ang magbabago sa inyo, hindi po ang pastor. Kaya kayo nandirito, ang Panginoong Hesus ang nagdala sa inyo dito. Ang Panginoong Hesus ang magbabago sa inyo. Kung paano kayo kumilos, kung paano kayo mag-isip, kung paano kayo gumalaw, hindi po si Pastor Jeff ang magbabago sa inyo. Si Jesus Christ. Kaya magugulat kayo kung dati may ginagawa kayong bagay, tapos nasa Panginoon na kayo. Di ba nagtatalo na? Tama? Nagtatalo, di ba? Gagawin ko ito. Pero dati wala namang pagtatalo. Bakit tingnan nagkaroon ng ganon? Congratulations kung ganon na nangyayari sa'yo. Kung dati ka gumagawa ng ganyan, tapos napapaisip ka na, ay, hindi ko na pala dapat gawin ito. Masama ito eh. Nakakasama sa akin ito, bakit ko gagawin? Ikakaroon ka na ng talino na galing sa Panginoon. Yung Holy Spirit nasa iyo. Nagtatalo na, ibig sabihin, nandun na yung pagbabago. Nagsisimula na. Amen? Nagsisimula na yung pagbabago. Kung dati hindi ka nahihiya, ngayon nahihiya ka na. Kung magmura ka dati, talagang inumin mo, wag Milo. Talagang dire-diretso ka magmura. Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, meron ng pagpigil. Di ba? May kilala akong gano'n. Ang lutong talaga magmura, talaga solid talaga. Pag minura ka, bakit ka sa simento eh. Pero nung nagbago ng Panginoon, siyempre, nature ng kanyang bibig, sana yung dila niya magmura, napapagano ko na siya. Kasi tigil siya. Ibig sabihin, umi-epekto na. Nagbabago ka na, brother, bakit? Tang na lang naririnig ko sa'yo, hindi na buo. Di ba? Kung yung umiinom ka ng alak, dati, pag uminom ka, talagang kala mo, mauubusan. Sabi mo, sarap! Tapos makikita mo pa, ang lamig. Nagpapawis yung bote. Tapos nagyayelo. Uy! Diba? Dati, ano ko dyan, pag nakita ko yung bote ng Red Horse na pawis pa, tapos nagyayelo, ay iba yan. Ahagod talaga sa lalamunan niya. Pero nung ako nakilala sa Panginoon, pag nakita ko, maritan yan. Pag ginawa mo yan, unang-una sa lahat, nakaka-high blood yun. Diba? Ang taas ng cholesterol niyan eh. So, kung dati ganun ka, wala kang pagpigil, nagkakaroon ka na ng pagpigil. Kaya, pag ikaw yan sa Panginoon, may proseso ng pagbabago. Diyos ang babago sa'yo. Kahit ano pa yan nararanasan mo, babaguhin yan. Nangyari sa akin. Ayan, yung pisan ko, nangyari sa kanya. Gumagapang sa kalsada yan. Pero ngayon, tingnan nyo. Parang may allergy na siguro sa alak eh. Pero minsan pag may okasyon, bibili kami red wine. Yan. Pero dati talagang, kala mo, ano eh. Pero ngayon may allergy na eh. May bawal ako dyan, may allergy ako. So next is, ang nasa Panginoon ay merong kapahingahan, rest. Di ba? Sino dito ang nakakilala sa Panginoon parang nakapagpahinga? Amen? Nakilala mo ba napagpahinga ka, di ba? Kasi dati wala kang mabigyan, di mo mabigay yung bigat na nararamdaman mo. Pero nung nakilala sa Panginoon, nabigay mo yung bigat, Lord, kayo na po bahala. Gagaan, di ba? Gagaan. Pero dati, bigat eh. Lahat. Sinasalo mo lahat eh. Basahin natin sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Ito, medyo patapos na tayo, pero basahin natin ito, napaka-importante. May Bible kayo dyan? Hanapin nyo. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. English to, sabi dito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Sa English, ay sa Tagalog. Hanap nyo dyan? Sino nakahanap? Taas kamay. Matthew chapter 11, verse 28. Ay, English ba yan? Ay, English yan eh. Sino may Tagalog? Ayun, Tagalog. Tagalog? Ay, English yan eh.
Tagalog. Hindi, sige. Sabi dito, Macho ano? Matthew chapter 11, verse 28. Meron Tagalog? Sino nakahanap? Ay, cellphone mo. English pala yan. Tagalog? Basahin natin sa Tagalog. Maganda yun ang sulit. English pala yung ano, kailangan pala magkano tayo na mabigay tayo ng Bible na Tagalog. Kasi may Tagalog na ganyan eh. Meron na Tagalog? Matthew chapter 11, verse 28. Ha? Akin na. Matthew chapter 11, verse 27. Ayan o. Ibigay. Ano ito mahal? Matthew ito? 11:28. Nabi mo 28. Nandiyan 28. Sabi mo 11:28. Oh, Matthew 11:28. 28. Ayan. Sabi dito. Okay, makinig. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Diba? 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin ibigay sa inyo. So ibig sabihin, lumapit kayo sa Panginoon, kayong mga nabibigatan at nahihirapan, at bibigyan niya kayo ng kapahingahan. Kaya napaka-importante na tayo ay may Panginoon sa buhay. Dahil pag ang tao walang Panginoon, pagod na pagod. Meron akong nakitang video, tatalon dun sa sa may flyover ba yun? Pagod na sa buhay. Buti nakausap ng pulis, yung pulis born again eh. Pag-pray kita. Tatalon. Ano ba problema? Pagod na ako sa buhay na ito. Bakit? Ano nangyari? Pagod na ako. Sino ba ang tao pagod na pagod? Parang ayaw na. Gusto na magpahinga, tatalon dun eh. Sa may flyover, tatalon. Isipin mo, may mga dumadaan dun, di ba? Ng mga sasakyan, truck, mga tatalonin niya. Buti na lang, yung born again na police, yung police born again, kinausap siya. Hindi, hawakan mo lang kamay ko, hawakan mo yung kamay ko. Pag-pray kita, gusto lang kita ipag-pray. Bago ka tumalon. Hawakan mo lang. Sumiiyak yung pagod na daw siya. Pagod na ako. Hindi, hawakan mo lang. Paghawak ng kamay niya, hinawakan niya ng maiklit kagad na gano'n, sabi niya, Lord, ingatan mo ang taong ito, Panginoon, palakasin mo siya sa bayilan. Grabe, tatalon talaga. Totoo, may mga gano'n, di ba? Yung stress level, sobrang taas. Di ba yung yung sinunog din yung bahay pati siya? Ay, oo, bago ngayon. Napagkita nyo? Yung lalaki, di ba? Sinunog niya yung bahay, hindi dahil criminal siya. Sinunog niya yung bahay dahil siya ay pagod na pagod. Hindi siya pinapansin, di ba? Dahil siya ay stress na stress sa mga kapatid. Ano ba? Parang hinanakit sa mga kapatid. Sinunog niya yung bahay. Tapos sinunog niya, di ba? Kinalat niya yung gasolina gano'n. Tapos pati siya doon sa loob ng bahay, nagpakasunog niya siya. Pero niligtas ko yung mga alaga niya, hindi sila. Yung mga hayop. May pag-ibig pa rin siya. Pero ang matindi, pagod na Hindi ako pagod. sabi niya Hinanakit talaga, wasak na wasak. Buhay pa siya, di ba? Hindi siya pinapaano. Sabi niya malamang pag wala na ako, tsaka nila ako dadala. Uy, tutulakan. Oo, mga siya eh. So, ang dapat na ginawa niya, lumapit siya sa Panginoon. Wala akong kumakausap sa kanya. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, okay, makinig kayo. Dapat tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, ng magandang balita. Kaya meron tayong street preaching eh. Alam mo yung street preaching, nakakapagligtas yun. Malay mo yung nagdadaan dyan, naglalakad, problemado. Biglang nakarinig
Lumapit ka sa Panginoon. O, di ba? Kaya maganda yung nangangaral eh. Hindi na tayo nakapangaral, ilang weeks na, buwan na, di ba? Samahan niyo ako mangaral. Mangaral tayo sa araw ng, ano magandang araw? Friday. Mangaral tayo ng Friday. Wala na nangangaral, wala na yung apoy. Wala na yung apoy. So, simulan natin ulit yung pangangaral para makapagbahagi tayo, makapagligtas tayo ng mga tao na pagod na sa buhay. Sabihin natin, kung pagod ka na, lumapit ka sa Panginoon. Kung ikaw ay nahihirapan, may hinanakit ka sa kapatid mo, lumapit ka sa Panginoon. Ha? Buti na lang, bahala ko na sulugin yung bahay mo. Kailangan mong magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil yan ang pag-asa ng bawat isa. Amen? Tayo lahat. Tapos tayo ng 5 minutes. Alas 12 dapat, tapos na ako. John 3:16. Sabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. Kapag tinanggap mo si Kristo, may buhay kang binago at mayroon kang buhay na walang hanggan. Amen? Hindi yung tinanggap mo Panginoon, buhay na walang hanggan lang yung gusto mo, pero yung buhay mo ayaw mong baguhin. Hindi. Kilala ka sa Panginoon, ang buhay mo babaguhin niya, pagagandahin niya yung buhay mo, yung dating wasak at na ligaw na buhay ay ayusin niya at bibigyan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. Kaya, let's pray. Manalangin tayo. Let's bow our heads. And let's close our eyes para hindi tayo ma-distract ng ating mga katabi o kapaligiran. Pikit po tayo at ating sabihin ang panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Hesus, tinatanggap ko po na ako po'y mahina. Ako po'y nakagawa ng bagay na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga pagkukulang. Sabihin mo, ako po ay mahina. Inaamin ko po na ako ay mahina. Nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. Panginoong Hesus, ako po'y iyong tulungan na magbago ng aking isip. Yung dating masama ay maging mabuti. Yung dating sira ay maging maayos. Turuan mo po ako na mabago ang aking buhay. Para sa aking pamilya, para sa aking sarili, para sa ministeryo, sa simbahan. Ako'y turuan mo na maging bahagi ng ministry. Ito may bahagi ng music, ito may maging bahagi ng ushering, o maging bahagi ng prayer ministry. Gamitin mo po ang aking buhay. Sabihin mo, gamitin mo po ang aking buhay para sa iyong glory. Ako ay makapagbahagi ng mabuting balita sa ibang tao. Turuan mo po ako. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Tanggalin ang worry, ang doubt, ang fear, ay tanggalin. At lahat ng bagay ay nasa iyong kamay. Aming Diyos Ama na nasa langit. Salamat po, Panginoong Hesus. Sabihin niyo, binubuksan ko ang aking puso. Ikaw ang pumasok, Panginoong Hesus. Ikaw ang maghari sa aking buhay, sa aking desisyon. Anumang bagay na sumisira sa akin ay alisin mo. Bisyo, kasalanan, problema, anumang pag-aalala ay iyong alisin, Panginoon. Salamat sa iyong pagliligtas, sa iyong pagbabago sa aking buhay. Pagpalain mo po ako, Panginoon, kasama ng aking pamilya. Ako ay anak ng Diyos. May buhay na walang hanggan. Kasama ng Diyos. Salamat. Itong aking dalangin. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ako po mananalangin.
Lord, lahat po na nag-pray ngayong araw na ito, araw ng linggo, last Sunday of May, ito ay maging magandang katapusan ng buwan na ito na kami po ay sumusuko sa iyo, hindi sa ganang amin na kami ang gumagawa, kaya kami ay naligtas. Lord, ikaw ang nagligtas sa amin sapagkat di namin kaya kung wala ka. Lord, I pray sa lahat na nandito na iyong mga anak, pagpalain mo, Panginoon, ano man ang inihiling nila, kung ano man yan, pinansyal, sakit, ay kagalingan, problema, o kaya anumang trabaho, ay palakasin ng katawan, pisikal, isip, at puso upang malampasan lahat ng mga pagsubok at magpatuloy sa buhay kasama mo, Panginoon. We praise you, we glorify you, God Father in heaven. I declare blessing upon blessing sa bawat isa. In Jesus' name, in the power of the Holy Spirit. Amen. Panapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Okay, so, tapos na po tayo, upo po tayo. Closing prayer. Ingat sa mga pag-uwi. Okay, prayer sa pag-uwi, pero wait lang, kami bibigay na juice at yung konting kitcha natin. Kasi kumakain lang tayo ngayon tuwing first Sunday. Ngayon meron naman tayong fudgy bar tsaka yung juice. Kinukuha lang. Okay? So ako lang magkano, kinukuha ng pastor yung pagkain. Lord, sa bawat pag-uwi ng bawat isa sa kanilang tahanan, dala-dala ang iyong presensya, ang iyong pagpapala. Ingatan, Panginoon, walang disgrasya, walang anumang aberya, o anumang Panginoon mga gawa ng Diablo sa tanas ay aming pinipigilan sa pangalan ng Jesus. Ano mga susunod na activity na gagawin nila? Sila yung mamamasyal sa mall, o uwi ng bahay, kung saan pa sila papunta, pagpalain mo, Panginoon. Kung tatrabaho man sila o babalik sa negosyo, pagpalain mo, Panginoon. Let your will be done, let your purpose be fulfilled sa araw na ito, full of blessing, Lord God. Salamat, kami ay nandito sa iyong tahanan, kami ay napalakas, kami napapaalalahanan, Lord God, sa aming pananampalataya, sa aming spirito, buhay spiritual. Salamat, we praise you, we glorify you. Amen and amen. Thank you, Lord. O sige, papapray ko over na sila na sister. I-pagkain. Ay, yung kabila naman. Pero ngayon, nakikita mo na ako. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Nagkakilala kami ni Sister Maria sa preaching. Malabo ang mata niyan. Ang ganda, di ba? Tignan mo. 2 taon na nagsisimpang, ngayon na nakita yung simbahan. Ang ganda daw. Tignan mo si Pastora. Tignan mo yung mukha ni Pastora. Ang ganda, di ba? Sister Chang. Oh, brother CJ. Pero operahan siya ulit. Kasi ang operation, hindi naman sabay yung in-opera eh. Hindi yung makakapaglakad yan. Yung isa lang. So yung kaliwa naman o kanan? Kanan naman. So yung isa na operahan na kanan naman. Wow! Hallelujah! Lord God, salamat Panginoon sa biyaya. Sobrang dinaw. Palabas na. Pwede na daw siya mag-shoot ng sinulid sa karayong. Pila, light up. Light up. Ito pag-pray natin, Sister Maria. So lahat ng kamay dito, Lord, i-opera ang kanyang kanang mata. Salamat sa operation successful ng kanyang kaliwang mata. At talagang pinigay mo, Panginoon, yung blessing sa kanya. Sapagkat hindi lang basta-basta yung lente na mumurahin ang nilagay sa kanyang mata, kundi yung mamahalin talaga na high quality ang nilagay sa mata niya. And Lord, darating ay operahan uli yung kanang mata ay lalagyan uli ng panibagong lente. Lord, ito yung maging buhay ng patotoo ng pananampalataya, Lord God. Na si Sister Maria noon ay talagang malabo, blurry talaga, walang makita. Ngayon po nakakita na. Lord, salamat! Ingatan mo ang aming Sister Maria sa pag-asikaso ng mga papeles at i-provide ang lahat na pangangailangan, Lord God. Bigyan mo siya ng malakas sa pangangatawan to go there sa operasyon at walang kabirya at maging successful ang operation, Lord. In Jesus' name, God, Father in heaven, we pray. Amen and amen. Hindi marunong mo yun, no? Nikki. Parang talo mo na ako nagaganto eh. Ito.
Tsaka mas malilinaw pa lalo yan. Ito, namin ko na. Sister Carla. Hindi! Si Tara! Kala na si Tara! Hindi! Sister Carla. Carla. Iba si Tara eh. Kasi meron kami member dito si Tara. Siyempre malambot mata niya. Kala niya si Tara ka. Si Carla yan. Carla, ito anak niya. Malalaki yan. Mga malaki. Kasama nila si Carla yan. Ayun, si ano, si Trisha. Trisha. Ito yung sinasabi ko si Sister Maria. Next week tayo kakabigyan nyo na. Okay, maraming salamat sa lahat. Ayun, oh. Kaya nga sabi ko sa'yo, pagdating mo, ano sobrang feeling, nakatodi ata yung feeling mo kanina eh. Ay, sarap. Ay, sarap eh. Talaga, bibili tayo Peter. Basa na din yung ano, dati hindi na nababasa yung tarpaulin natin eh. Alam mo ba si Sister Maria, dati pag nangangaral ako, dito nakatingin yan. Mga ganun yan, oh. Pero nandun ako, nangangaral. Sabi ko, Lord, si Sister Maria, makakita rin pagdating ng panahon. Ayun na, nakakita na. Magiging part na yan ang ushering natin. Ayun na yung basahin yun. Sino po rin? Sister Maria, magpapalaki ka ng Lord. Makakapagluto ka na uli para sa amin. Mga ulam-ulam. Ay, bakit? May mga bawal. Ay, bakit? Kaya ganyan siya sa gamit niya pang protection sa mata. Kasi ba ano po yun? Ano bang ginawa at tinanggal yung natin at pinalitan ng bagay? Wala ko kasi binubusan ng tubig mo. Ano yung nalisi yan? Kailan yung schedule ng nasa 8? Wow, dire-diretso na yan. Naghihintay na sa'yo yung ushering mo, maglalagay tayo lamesa doon, ikaw ang kumain ng mga ano mo. Ayun o, under ka ni Brother CJ sa ushering. Naka-record pa rin to? Naka-record pa rin, bye-bye!